Naranasan mo na bang mahusgahan nang dahil naiiba ka sa nakararami? Ito yung movie na muling babali sa paniniwala mo na ang mga kontrabida ay masasama at dapat katakutan o labanan. Ang Wicked Part 1 na nakareceive ng mga positive feedback or reviews sa mga movie critics and viewers alike. And expectedly, tumabo ng $750 million mula sa $150 million na budget nito. Nagsimula ang movie sa The Land of the Oz kung saan nag-celebrate ang lahat nang i-announce ni Glinda the Good Witch na wala na o natalo na ang The Wicked Witch of the West na si Elphaba. Habang nagsiselebrate sila, isang batang munchkin ang nagtanong kay Glinda kung totoo ba na naging kaibigan niya si Elphaba. Dito nagsimula yung flashback kung saan nakita natin yung backstory ni Elphaba. Siya ay ipinanganak sa isang scandalous relationship kung saan yung nanay niya ay nagkaroon ng affair sa isang misteryosong lalaki. Tapos yung misteryosong lalaki na yun ay binigyan ng green potion yung nanay niya na naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng green na balat nung siya ay ipinanganak. Nang dahil dito, hindi siya tanggap ng kanyang ama. Samantalang yung nakababata naman niyang kapatid na si Nessa Rose ay mahal na mahal ng kanyang ama. Pero kahit na ganito, hindi nagtanim ng sama ng loob si Elphaba sa tatay niya. At tinanggap din niya ng malugod sa kanyang puso ang kakaibang itsura niya. Fast forward 2 years later, si Elphaba at si Nessa Rose ay umattend sa Shees University, kung saan nakilala nila si Galinda na later on ay magiging Glinda the Good Witch. Si Galinda ay kabaligtaran ni Elphaba. Siya ay preppy, sosyalera, sarcastic, at sikat sa napakaraming mga estudyante. She kinda reminds me of Sharpay Evans ng High School Musical, pero mas mabait lang siya ng konti kay Sharpay Evans. At first, hindi nila gusto yung isa't isa. Lagi silang nag-aasaran, lagi may sinasabing hindi maganda, tapos nagka-clash yung mga magkaibang personalities nila. Pero habang tumatagal, they found common grounds, and that's love for magic. Sila ay naging mag-best friend. Aside kay Galinda, na-meet din ni Elphaba si Madam Moribel, isa sa mga professor sa university na nagka-interest sa sorcery ability ni Elphaba. Kaya inofera niya si Elphaba na maging private student niya, in which inaccept naman ito agad ni Elphaba in the hopes of making the Wizard of the Oz. Nang lumipas ang mga araw, hindi lang magic yung natutunan ni Elphaba. Natuklasan din niya ang hindi magandang mga nangyayari sa Land of Oz mula sa isa pa niyang professor na kambing na si Mr. Dilamond. According to Mr. Dilamond, ang mga hayop ay nakararanas ng diskriminasyon. Yung iba bigla na lang naglalaho. Yung iba naman nawawala ng ability na makapagsalita. Hanggang sa isang araw, si Mr. Dilamond ay tinanggal sa pagiging professor. Siya ay inaresto at ikinulong. Naggalit si Elphaba at kinwestiyon ang mga kaganapan. Ngunit, sa lahat ng mga estudyante at guro, tanging si Fiyero lang na love interest niya at ni Galinda ang nakiisa sa kanya. Itinakas nila mula sa kulungan ang batang leon at dinala ito sa gubat upang mabuhay ng malaya. Matapos ang insidenteng ito, si Elphaba ay bigla na lamang nakareceive ng imbitasyon mula sa Wizard of the Oz na gusto na siyang ma-meet nito sa Emerald City. Pero hindi mag-isang nagpunta si Elphaba sa Emerald City dahil isinama niya si Galinda na binago na ang kanyang pangalan to Glinda in honor of Mr. Dilamond. Si Mr. Dilamond kasi ay hirap na i-pronounce yung pangalan ni Galinda the first time they met. Hindi dahil mahirap ito i-pronounce, kundi dahil nung mga time na yon ay unti-unti nang nawawala yung ability niyang makapagsalita. Nung nasa Emerald City na si Elphaba at si Glinda, si Elphaba ay hinikayat ni Wizard of Oz at ni Madam Maribel to cast a spell sa Sacred Grimoire Spellbook. Wala kasi ni isa sa mga sorcerers ang kayang basahin yung mga nakasulat dun sa Grimoire. Fortunately for them, si Elphaba nagawang basahin ito at ang resulta, yung mga guards ng Emerald City na mga unggoy ay sapit ang nagkaroon ng pakpak. Nagalit yung mga unggoy kay Elphaba, hindi nila gusto yung nangyari sa kanila. At dito na natuklasan ni Elphaba na ginamit siya ni Wizard of Oz at ni Madam Maribel para sa pansariling interest nila. Bala kasi nilang gamitin yung mga unggoy bilang spies sa mga taong nasasakupan nila. Kumbaga gusto nilang kontrolin at malaman yung bawat galaw, bawat salita at bawat desisyon ng mga tao sa lugar nila. Bukod dito, nalaman din ni Elphaba na wala palang kakayahan sa magic si Wizard of Oz. In short, siya ay isang fraud. Siya rin ang mastermind sa diskriminasyon laban sa mga hayop.
Ang mga hayop kasi ang kanilang ginamit na scapegoat upang magkaroon ng sisisihin ang mga Ozians nang dahil sa great drought na nangyari sa Emerald City years ago. At para hindi madepensahan ng mga hayop ang kanilang sarili, sila ay tinago, inaresto at tinanggalan ng ability na makapagsalita. Nang dahil dito, si Elphaba ay lumaban. Tinangka siyang pigilan ni Glinda pero siya ay nanindigan. Kinuha ni Elphaba yung Grimoire Spellbook at pinalipad yung broomstick kung saan ito yung ginamit niya para makatakas. Sa pagtakas ni Elphaba, ipinamalita ni Madame Maribel sa buong Land of Oz na si Elphaba ang kanilang kaaway, na si Elphaba ang sapilitang nagbigay ng pakpak sa mga unggoy at ang nagnakaw ng Grimoire Spellbook. Siya ay binansagang The Wicked Witch. Part 1 ends na si Fiyero ay umalis sa Shiz University sakay ng kanyang kabayo. At yung tatay naman ni Elphaba na si Governor Throp ay inatake sa puso nang mabalitaan niya yung nangyari o yung ginawang kasamaan ni Elphaba. Kunti lang naman yung mga hindi ko nagustuhan sa movie na to. Number 1, yung length. Masyado siyang mahaba. I understand na Broadway to na ginawang movie kaya masyadong maraming kantahan at saka sayawan. So if you're someone na hindi mahilig sa mga Broadway type na movie, baka hindi mo to magustuhan. Kapag merong sayawan o kantahan, napupos kasi yung momentum ng story. Tapos yung ibang mga song performances, hindi ko masyadong nagustuhan, lalo na kapag yung kantang tinutula. Si Elphaba at si Galinda, meron din namang mga performances na parang tinutula pero kumakanta. Pero nagugustuhan ko, ang galing nilang dalawa. I couldn't say the same nga lang dun sa ibang mga actors. Doon naman tayo sa mga nagustuhan ko. Obviously, yung visuals, yung CGI ng mga talking animals, yung locations, yung Shiz University, ang galing. Tapos yung mga outfits ng mga characters, bongga. Talagang ginastusan, pinag-effortan. Napakarami ng mga side characters ha, at hindi mo naman sila mapapansin isa-isa. Pero bawat isa sa kanila ang gaganda ng mga costumes. One of the highlights din ng movie ay yung development ng relationship ni Elphaba at ni Galinda. Napaka-contrasting ng personalities nila pero ang taas ng chemistry. Pinaka-favorite kong character si Galinda, hindi dahil siya si Ariana Grande, kundi kasi nakakainis na nakakatawa yung pagiging sarcastic niya, yung pagiging overconfident niya, tsaka self-centered niya, whether she's aware of it or not. Maganda rin yung political references ng movie sa real world. Number 1, propaganda at manipulation. Si Wizard at saka si Madame Moribel, they painted Elphaba and the talking animals as the Ozians' enemies. Kahit na hindi naman talaga. Parang sa reality, sometimes yung government ginagamit yung media to contort the reality, to discredit the dissenters, and to distract the public. Number 2, corruption of power. Yung Wizard, wala naman pala totoong kakayahan sa sorcery, pero siya yung leader o may pinakamataas na posisyon sa Land of Oz. Parang sa ibang mga politicians sa reality, walang mga qualifications. Yung iba gumagamit pa ng mga unethical method to remain in power. Number 3, resistance to status quo. Katulad ni Elphaba, sumalungat siya sa gusto ng The Wizard of Oz. Hindi siya pumayag na makontrol ng mga ito, na naging dahilan kung bakit siya itinuring ng lahat ng The Wicked Witch. Katulad sa reality, kapag sumalungat ka sa gobyerno, may chance na i-curtail yung freedom of speech mo at ituring ka pang kalaban o ilagay pa sa alanganin yung seguridad mo. Yung pinaka-favorite ko sa lahat ay yung pagtakas ni Elphaba gamit yung broomstick habang kinakanta niya yung iconic song na Defying Gravity. Sobrang dramatic at sobrang galing. Ang movie na to ay nagpapaalala na hindi tayo dapat basta-basta naniniwala sa isang side lang ng story. Dapat pakinggan natin ang both sides bago tayo gumawa ng judgment natin. Kasi most of the time, yung iba ay nagpapanggap na bida sa sarili nilang kwento kahit na sila naman pala talaga yung mga totoong kontrabida. Tulad ng kapitbahay mong lagi kang chinichismis at sinisiraan sa iba.